Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po tayo sa ating pong pag-aaral tuwing Miyerkules po. At welcome po sa inyong lahat po. Welcome po sa lahat po na nandiyan, na makikinig at manonood po sa ating live. So po, share po ninyo, mag-invite po kayo. So, ang title po natin sa gabing ito po ay pinamagatan natin, For Whom Do We Live? Yan. Sa Tagalog po, para kanino ba ako nabubuhay? Marami tayong sinasabi, ako nabubuhay para sa pamilya ko. Nabubuhay ako para sa sarili ko. Nabubuhay ako para kay ganito. So, ano nga ba talaga? Para kanino ba ikaw nabubuhay sa mundong ito? Ayan, binasa natin kanina ang ating teksto sa Galatians chapter 2, verse 20. Ayan po. Okay, dyan po kayo. Tapusin po natin ang ating pag-aaral. Samahan niyo po ako sa ating po unang panalangin sa gabing ito. Samahan niyo po ako. Let us all pray. Father God in heaven, salamat po. Salamat po sa araw na ito na binigyan mo sa aming buhay upang muli mag-aral ng iyong mga salita. Napakaraming oras, napakaraming araw na binibigyan mo sa amin. Ngunit sa sandaling ito, Panginoon, amin pong gugugulin ang aming pong puso at isip sa paikinig ng iyong mga salita. Basbasan mo po kami na makikinig at manonood po ng salitang aral na ito. Basbasan mo po ang mga kasama namin ngayon na tumutunghay dito po sa Facebook live stream natin. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos. At salamat po sa pagpapatawad mo sa mga gawa ng pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Sa mga aming mga panalangin, Panginoon, na iyong kinalulugdan, na iyong sinasagot. Salamat po ng marami. Imuli, Panginoon, aming dalangin sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan, bigyan ng talino upang maunawaan namin ang aral na ito. Kung nga po, kanino nga po ba kami nabubuhay para sa mundong ito? Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat. Amen. Okay po, magandang gabi na po sa inyo pong lahat dyan, sa inyong mga tahanan, sa mga nakikinig po, mga kapatid natin. So please, do invite all your loved ones, mga kapatid natin. I-share po ninyo. Sharing the Word of God po. Maganda po ito. At tayo po ay pagpapalain lalo ng Panginoon Diyos. Ayan. Okay? Now, let us read muna ang Galatians chapter 2, verse 11 hanggang 21. Dito po sa New King James Version, sa wikang Ingles. Now, when Peter had come to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed. For before certain men came from James, he would eat with the Gentiles. But when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who were of the circumcision. And the rest of the Jews also played the hypocrite with him, so that even Barnabas was carried away with their hypocrisy. Yan. Ano po? But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter before them all, if you, being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews? We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Yan, malinaw po doon. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not. For if I bid again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I through the law died to the law, that I might live to God. For I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Ayan, ano po? So, diyan po kayo sa ating pag-aaral. Binasa po natin ang Galatians chapter 2,
verse 11 to 21. Malaman po, ano po, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Ayan. For whom do I live? Para kanino ba ako nabubuhay? Alam natin, we all live for someone. Sarili natin. So, ourselves. So, tao, selfishness, self-governing, self-fulfillment. Yan, nabubuhay po sa sarili natin. So, Philippians chapter 3, verse 18 to 19. Ano sabi? For many walk. Yan niyo po. Of whom I have told you open. Madalas ko sinasabi, sabi ni Pablo. And now, tell you even weeping. Sabi niya, umiiyak pa ako, sinasabi sa inyo to. That they are the enemies of the cross of Christ. So yung pala, no, sila ay kaaway ng cross ni Kristo. Whose end, those enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Malinaw sinabi ni Pablo doon. No? Kung nabubuhay tayo sa ating sarili, ha? Okay? Next. Natin. In 1 John chapter 2, verse 15 to 17, ang malinaw na binilin sa atin, inutos sa atin, do not love the world or the things in the world. Ilang beses natin narinig ito, napakarami na. Po, if anyone love the world, the love of the Father is not in him. Anong ibig sabihin ng pagmamahal sa mundo? Yung mga kasamaan po sa mundo tinutukoy dito. For all that is in the world, dahil lahat po na lang sa mundong ito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan po. No? Is not of the Father. Hindi po sa Ama na yan. Ano po? And the world is passing away, and the lust of it, mawawala din yan. But he who does the will of God, ayan, kung sino ang gumagawa ng kalooban ng Ama, abides forever. Ayan. Ano po? Tingnan natin. Nabubuhay ako sa ibang tao. Ako, for whom do I live? I live for other people. Family, friend, mentors, etc. BFF, madami yan. Ano po? Family. Yan, sa Matthew chapter 10, verse 34 to 38. Ano ba sinabi ni Panginoong Hesus Kristo dito? Ayan. Matthew chapter 10. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Matthew chapter 10. Tingnan natin. Okay? Verse 34. Matthew chapter 10. Samahan niyo po magbasa. Verse 34 up to 38. Sa wikang Tagalog naman po tayo. Ano ba sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Ano, parang ano yan? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang madugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Sabi doon, no? At ang magiging kaaway ng tao, ang kanya ring sariling kasambahay. Ang umibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. So kung papansin ninyo, binanggit ng Panginoong Hesus doon sa may verse 37. Ano po, hindi po nangangulugan na binibigyan tayo ng galit ng Panginoon sa pamilya. Hindi po yun. Hindi po sinasabi ng Panginoon na magalit ka sa ama, sa ina, hindi po yan. Malinaw po ang sinasabi niyo doon, pinaliwanag niya doon, ano po, sa may verse 37. Ano po, kaya sabi niya doon, kung nabubuhay lang tayo para sa pamilya, no, inuuna lang yung pamilya, wala mong masama ng pamilya, mahalin po, supportan. Pero kung inuuna mo ito ng mas higit sa Panginoong Jesucristo, ang malinaw na sinabi doon, ano po, no, hindi raw maging karapat dapat sa. Ayun po kasi ibig sabihin ng Panginoon doon sa verse 34, 36, dati na sabi niya. 34, 35, 36 po. No? Pinaliwanag po doon sa verse 37. Malinaw po doon. Ano po? Kaya po, kanino ba ako nabubuhay? Ayan. Ano, basahin po natin. Sa kaibigan? Kuminsan kasi mas inuna natin ng kaibigan kaysa Panginoon Diyos. Ano po? Kuminsan, ayain tayo ng kaibigan. Ano po? Punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. Mas inuuna natin ang ating mga kaibigan. Bakit hindi natin unahin ang Panginoon Diyos? Yan. Kaya po, napaganda ng tanong para kanino ba ako nabubuhay? Ano po? Then, yung ating po mga mentor. Ito po yung mga mentor. Halimbawa po, manager, teacher, ano po, professor. Mas inuuna pa natin yung mga bagay na ganyan. Ano po? Then, opposition.
No, ano yung opposition na sinasabi? Doon sa verse 28, may sinabi ang Panginoong Hesus, sabi kang Tagalog, at huwag kayong mga takot, ayan, sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakapatay ng kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Tingnan niyo po, malinaw pinasabi doon. Kaya po, sabi niya, kung nabubuhay tayo para sa mga ganitong bagay, ay naku po, wag daw dapat yan. No po. Although, we all live for someone. But tonight, ang ating pag-aaral, pinag-aaralan natin upang malaman mo ngayon, malaman ko, malaman natin lahat, para kanino ba nga ako nabubuhay sa mundong ito? Ayan. Para tingnan naman natin yung ating pananaw. Kung may tatama natin. Itama na po natin mga bagay na ganito. Okay? Wala pong sinasabi ng Panginoon na huwag natin unahin mga ganitong bagay. Huwag natin sinasabi ng Panginoon na huwag mong mahalin ng pamilya, huwag mong mahalin ng kaibigan. Hindi po sinasabing ganon. Ayan. For whom do I live? Sa Diyos ba? If we live for Christ, or if we live for God, dapat ando ng conviction, trust, and obedience. Paano magkakaroon tayo ng conviction? Paano tayo magkakaroon ng tiwala? Paano tayo magkakaroon sunod? Malinaw po sinasabi, we must deny ourselves. Ano po ang ibig sabihin na to? Sa Matthew chapter 16, basahin natin, verse 24. 24 hanggang 26 po. Okay? Basahin natin po ito. Sabi niya, nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Yun po yung deny yourself. Ano ba ibig sabihin nun? No po, wag mong isipin lagi ang sarili mo. O, isipin mo lagi ang Panginoong Hesus. Kuminsan kasi masyado tayo nagagawin, puro sarili natin, iniisip natin, no? Para bang, doon na lang, ayun na lang ang buhay natin, no? Ang buhay natin ay wala po sa sarili, kundi dapat ang buhay natin ay nasa Panginoon. Yung sinasabi niya, no po? At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. That should be our life. Dapat dito ako nabubuhay eh. Ano po? Na binabanggit. Ano pa sinabi niya dito? Verse 25. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. See? It's better to give your life to Christ. No po? Dahil, masin niyo po, makakasumpong ka ng buhay. Tinan niyo po yung binabanggit. Kapagkat anong pakikinabangin ng tao, makamtan mo man ang buong mundo, buong yaman, mapapariwara naman ang kaluluwa mo, anong makakamtan mo yan? Kaya po napakaganda ng katanungan natin kanina, para kanino ba ako nabubuhay? Kaya tingnan mo ngayon, araw na ito. Tingnan mo, kapatid, kaibigan na nanonood ngayon. Baka kuminsan nabubuhay na lang tayo sa sarili natin eh. We are so much dwell in our daily task. Ano po, nakakalimutan mo na ang Panginoon Diyos. Nakakalimutan mo na ang Panginoon. Nakakalimutan mo nang i-deny ang iyong sarili. Denying yourself is obeying Christ in your life. Denying yourself is following Jesus, whatever the cost of your life. Always abiding Jesus Christ our Lord. And denying yourself, you must always cultivate mo yung fear of God. Ano bang ibig sabihin ng fear of God? Fear of God is respecting the Lord. If you respect the Lord, then I will live for Christ. Sabi nga ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I. Hindi na ako ito, sabi ni Pablo kanina. Ano po? Yung binabanggit doon. Then, ang pagtitiwala, if you're going to read the whole chapter of Hebrews chapter 11, ang sinasabi nga po dyan, whole of faith. Andiyan po, makita niyo po ang mga pananampalataya ng mga naunang tao ng panahon ng araw. Tiwala sa Diyos. Pero, it's not just only trusting the Lord. Trusting the Lord is denying yourself in obedience to what the Lord commanded you. Kung ano man ang tinututo ng Panginoon, ito ay susundin mo. No? Dahil ikaw ay may takot, may respeto ka, kaya ikaw ang nagtitiwala ng buong buo sa Panginoon Diyos. Now, for whom do I live? I live for myself, for all my companion, family, ganito, etc. Or do I live for Christ and God? Yan. Ano po? Okay? So, Romans chapter 6, verse 16 to 17.
Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam kung saan mo daw i-present ang iyong sarili, doon ka magiging alipin at yun nasusundin mo? Isipin niyo po, kung nabubuhay ka lagi sa sarili mo, laging sarili lang iisipin mo eh. Kung nabubuhay ka na lagi inuuna ang ibang bagay kaysa sa Panginoon, yun ang lagi mong susundin eh. Ano po? Susundin mo ang iyong pita ng laman, lust of the flesh, the pride of life sa buhay mo, and lust of the eyes. Because why? Because you live only for yourself. You live only for other people. Dapat mabuhay tayo ng may paglilingkod, ng may pagsunod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Po, sabi niyo na, you are that one slave whom you obey, whether of sin, leading to death, or of obedience, leading to righteousness. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of pati niyo po ano yung sinunod that you obeyed from your heart that form of doctrine to which you were delivered. Yun po, yung pagsunod mula sa puso ng mga aral na pinangaral sa atin sa pamamagitan ngayon ng panahon natin sa Biblia. Iyon po yung sinasabi. Naalala niyo, tinuro ko na karaang Wednesday, ano po? See? So, napakahalaga po sa buhay natin. Salita lang ng Diyos ang ating susundin. Ito naman po binabanggit sa atin sa Romans 6:17. Ano po? No? Dapat doon. Okay? Na natin. Galatians 2:17 to 18. But if, while we seek to be justified by Christ, ayan, sisikap tayo na mapawalang sala tayo ni Kristo, we ourselves also are found sinners. Is Christ therefore a minister of sin? No. Certainly not. For if I build again those things which I destroyed, I make myself transgressor. Sabi ni Pablo sa Galatia, no? Na binabanggit. We can, and at times do, allow our old ways to return. Kung minsan kasi, binabalik pa natin yung mga luma nating pagkatao eh. No po? Yung luma nating pag-uugali. Kung minsan, tinan nyo po, Kristiyano ka na, nabaptize ka na, pero dinadala mo pa rin yung ugali mong dati eh. Di ba sabi nga, walk in a newness of life, lumakad ng pagbagong buhay. Pero kung minsan, binabalik natin yung mga old ways eh. Mga lumang ugali natin eh. Dapat po hindi ganon. Kung minsan nakakalimutan natin na, kanino ba ako nabuhay? Look at Paul. Di ba? Hindi na dapat ako, sabi ni Pablo eh. Dapat si Kristo nabubuhay sa akin. Kung minsan nakakalimutan natin yun eh. No po, thus, we need to always be on guard. Dapat bantay tayong lagi. Be watchful. No po? No? Magbantay tayo, bantay natin ating mga sarili. Baka ako nabubuhay na muli sa sarili ko. Hindi nyo po, minsan nakakalimutan mo na magsamba pag linggo, no? May online na nga, no po, nakakalimutan mo na tumulong sa tao, nakakalimutan mo na yung dapat magkunawa, magmahal ng tunay, no po, nakakalimutan mo makinig ng Word of God, nakakalimutan mo ipamuhay o i-practice ang Word of God sa buhay mo. Bakit? Kasi you allow your old ways. We must not allow we must not return to the old ways. Huwag ka nang bumalik doon sa luma mong ugali. Huwag mo nang balikan yun. Walang mangyayari doon. Ano po? Na binabanggit doon. So we cannot follow Christ and sin at the same time. Sunod ako kay Kristo, dito ako. Hindi pa pwede gano'n. Magsasamba ako sa tuta tama, dahil pupunta ako dito sa may mga ribulto. Ano po? O kaya, magpupuri ako sa Panginoon Diyos. Gagamitin kong bibig ko sa pagmumura, pagsisinungaling. Hindi po pwedeng ganon. Dapat po, we must straightforward. Ano po? Ang sabi nga nung nakaraan linggo pinag-aralan natin, press on toward the goal. Pressing toward the goal is obeying only the words of God in the Bible. Ayan. No po? Na binabang. Hindi po pwede kasi hindi pwede magkaroon ng fellowship po ang dark at ang liwanag eh. Hindi po pwede magsama ang dilim at liwanag. Kung nasa liwanag ka, manatili ka sa liwanag. Kung nasa dilim ka ngayon, umalis ka na sa dilim. Pumunta ka sa liwanag at huwag ka nang babalik. Hindi po kung ikaw ay nasa liwanag na ngayon, huwag ka nang babalik sa kadiliman. Kung nasa kadiliman ka naman, lumabas ka na sa kadiliman at pumunta ka sa liwanag. At manatili ka sa liwanag. At ang liwanag na yan, I am the light of this world, sabi ng Panginoong Diyos. At tayo mga sumunod sa Kanya, you are the light of this world. Sabi sa atin sa Mateo chapter 5. Nalala niyo po.
Okay? Natin. Action speaks louder than word. This is sometimes kuminsan hindi nakikita sa mga Kristiyano. Di ba? So, kita niyo po. See, alam mo ang Biblia, nakikinig ka, pero we do not put it into practice. Hindi natin ipinapractice yung mga narinig natin. Yung mga sermon ng mga preacher, nasaktan tayo. Okay lang masaktan. Sabi ko nga lagi, bakit ka nasasaktan para makorek mo ang buhay mo? Natural lang ma-rebuke tayo eh. Di ba? Because rebuke is a part of ang buhay natin yan. Part of our life. Ano po? Kaya mga preacher, take note. Just do not study the Bible, do not preach and preach, and then you do not practice it. Hindi po pwede yan. Ano po? Dapat po, sabi nga ng Panginoon is, our life is a verb. Action words. Dapat po yan. Ano po? Okay? Ang ganda po yan ha. Now, example ni Pedro. Ang Pedro, build again things he had destroyed. Yung mga nasira po ni Pedro, muli niyang ibinibuild. Sabi nga ni Pablo dito, no, ni Pedro, no, for if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. Ano bang ibig sabihin nito? Na po, kung yung mga sinisira daw ni Pedro o Pablo, ay muli niyang itinatayo. No, yung sinira mo na sa buhay, inalis mo na sa buhay mo, at muli mong ibabalik, ay ginagawa mo lang sarili mo na transgressor. Ano ibig sabihin ng transgressor? Lumalabag ka sa utos. Because transgression, sin is the transgression of the law. Ayan. Peter, revealed partiality. Doon sa Galatians chapter 2 verse 12. Ano pong inangyari doon? Hindi niyo po Tignan natin partiality. Ito nangyayari sa mga Kristiyano kuminsan to eh. Ayan. He had learned better and taught against it. Yan. Sa Acts chapter 10, natuto na siya. Alam niyo na lahat eh. Marami siya natutunan sa Acts chapter 10, 9:16. No? Kita yung buhay ni Pedro doon. Okay? In James chapter 2, ito basahin ko lang po sa inyo to. James chapter 2, verse 1 to 4. Basahin ko sa inyo mga kapatid. James chapter 2, verse 1 to 4. Sa wikang Tagalog, Santiago. Chapter 2, verse 1 to 4. Dito po kayo, manood po kayo. Okay pong alis dyan. Okay? Mga kapatid ko, sabi niya, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng aking Panginoong Kristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Anong sinabi doon? Di ba? Huwag daw magtatangi ng mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto ay may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang duka na may damit na hamak at inyong itanggi ang may suot na damit na maganda. Itangi. No? Para bang nagkaroon ka ng favoritism. Ayan. No? Oy, mas maganda damit dito ako madalapit. Di ba ganyan ang tao? Kung sino yung mayaman, di ba? Kung sino yung magagarang damit, yun ang nilalapitan. Pero pag wala, di pinapansin. Ano po? Tingnan nyo po. Kaya yan sabi ni Santiago sa atin. Ano po? Maupo kayo ito. Ito mo, pauupuin pa. Dito po kayo. Dapat hindi po ganon. No? Wala dapat pong partiality. No po, ang sinasabi sa atin. Dapat sabi niya dito, hindi baga kayo ay nagtatangi ng inyong sarili? At nagiging mahukom na may masamang pag-iisip? Tinan niyo po, the moment na magtangi ka ng isang tao dahil sa kanyang kasuotan, no po, sa kanyang kaanyo, tumitingin tayo sa panlabas eh. Di ba? Para naalala niyo, pinapipili ng magiging hari ng Israel, di ba? Sabi doon, ito na po ba? Hindi yan. Bagkat hindi ako tumitingin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumitingin ako sa puso. Yan niyo po. Tao ngayon, sa pang-alapat na anyo eh. Uy, ganda niya, ganito. Di ba? Magigyan ng tao. Pero dapat po, hindi tayo ganun ha. No? Dapat, pantay-pantay tayo. Yan, ang sabi doon. Tayo natin. He should have rebuked his Jewish brethren as Paul rebuked him. No, si Pedro kasi dapat po i-rebuke niya yung mga Jew eh. Pero hindi niya ni-rebuke eh. No po sa pangyayari sa Galatians chapter 2, sinabi doon. Okay? Tayo natin. Ano nangyari? Partiality is sinful. Ayan, ang magtatangi po. Brotherly love makes no distinction. So this is the main problem now inside the body of Christ. There are so many brethren na po partial ang pag-ibig sa kapatid. Hindi po dapat yon. Dapat po walang distinction.
Kahit sino man siya, ano man ito, di ba? No distinction. Halimbawa, katulad po ng ang mga kapatid, di ba, meron tayong hugging ni Gaya ka. May mga against dyan eh. Bakit ka against sa pag-hug? Eh, magkakapatid tayo eh. Walang mali siya. Dapat ko sino-sino, kahit sino, lahat tayo. Ganon dapat po. We need to hug each other. Doon po, mamaya mo, yung kapatid mo pala, huling yakap mo na para sa kanya. Wala masama doon. Huwag lang magkakaroon ng malis. Doon po, so sabi niya dito, brotherly love, make no distinction. Kung minsan, ay, nandiyan si kapatid, inuuna nating asikasuhin yung mga ganito. Eh, ibang kapatid, hindi na napapansin. Tingnan niyo po, di ba, dami ko nilagay na scripture dyan, no? See? So, dapat po, ayan ha, mga kapatid ha, no? Huwag natin gayahin yung si Pedro. Yan. Do our words and action things against this sin? Yung mga salita ba natin, mga ginagawa natin, nagtuturo ba ito laban sa kasalanan? Tingnan niyo po. O baka tayo gumagawa ng kasalanan? Tandaan niyo po yan. Okay? Kaya, kanino ba ako nabubuhay? Para kanino ba ako nabubuhay? Ayan. Ganda po niyan. If you live for Christ, then there will be no partiality. Wala pong ganon. No? Dapat ito, rebuild his fear of men. Peter, ito po. No? Rebuild his fear of men. Inirebuild niya yung mas natakot siya sa tao eh. Kaysa sa Panginoon Diyos eh. Yan niyo po See? Mili niyang fearing the circumcision. Natakot siya sa mga Hudyo. Tingnan niyo po. Di ba? Then, had heard Jesus say, be not afraid them that kill the body. Ang linaw-linaw ng turo ng Panginoong Hesus sa kanya. Nandun siya, nung tinuturo ng Panginoong Hesus to eh. Narinig ni Pedro eh. Pero pagdating sa Galatians chapter 2 verse 12, sabi niya, natakot siya eh. Ano po? Sa tao. At samantalang sabi dito, huwag kang matakot sa mga pumapatay ng katawan. Matakot ka sa pumapatay ng kadulit. So, ito. Majority of the people today, walang takot sa Diyos. Mas natatakot tayo sa tao. Hindi ba? Anong ibig sabihin yan? Kung minsan mas worry tayo sa mga problema, sa mangyayari sa buhay natin, paligid natin. Eh, meron tayong Diyos. Naalala niyo po sinabi ko sa inyo nung araw? Sabi ko, kung may problema ka, tumingala ka. Makikita mo, napakalawak ng langit, ng alapaap. Hindi mo makikita ang dulo niyan. Ganyan kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya huwag kang matakot. Ano po? Matakot ka sa pumapatay ng laman at kaluluwa. Peter asserted firm allegiance to Christ. Defended him in the garden. Alala niyo po, di ba, nag-defend sa garden? But then denied Jesus 3 times. Kuminsan ganyan po tayo eh. Sunod tayo kay Kristo, ganyan tayo, pero active tayo. Pero pag dumating yung na-confront na tayo ng mundo, dinideny natin si Kristo eh. Nagiging katulad tayo ni Pedro. Sabi nga kanina, wag mo nang muling buhayin yung mga luma mong ginagawa. Sometimes we rebuild the old ways that we have in the past. Tandaan nyo, we are now new. Diba? Kaya sabi niya, we are now new in Christ. Bago na tayo kay Kristo. Yan po. Diba? Sa Luke chapter 22, verse 54, 62, makita nyo dyan, 3 beses niya na kinaila. Tayo kaya, ilang beses mo na ba kinaila si Kristo? Ang pagpaliban ng pagsamba, ang pagkaila kay Kristo. Dapat po yun. Wag po nyo gagawin po yun. Kung kaya mo naman, kasi kung minsan mas inuuna mo sarili mo, di ba? Ninaw kanina, di ba? Wag mong unahin ang iyong sarili. Peter repented and previously manifested great boldness. Bago nangyari yan, Galatians chapter 2, confrontation ni Pablo kay Pedro, makita mo doon, di ba? He is very bold. Teaching talagang matapang si Pedro. Makita mo doon. Nag-repent siya sa ginawa niyang 3 times na dinaya. Nag-repent si Pedro na itang pagbabago. Pero bumalik pa rin yung pagkatao niya. See? Kaya po, hindi nangangahulugan matatag tayo sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan tayo ay preacher o ministro. Dapat po mag-ingat, magbantay. Baka binabalik mo rin yung luma mong ugali. Hindi po dapat ganon. Huwag mo nang ibalik yon. Kaya sa tanong natin, para kanino ka pa ba nabubuhay? Ano po, nabubuhay ka lang ba sa sarili mo? Tandaan mo,
Who gave yourself? God. Everything that we have is from God. Dapat po, ano? Okay? Tuloy natin. Yan. Kailangan natin ng tapang. It takes courage. Kanya ng ano? To leave error and obey the gospel. No, maging matapang ka. Iwanan mo na yung mga kaibigan mo ayaw magbagong buhay. Pero papakitaan mo sila ng example pa din. Huwag kang papayag na ikaw yung mahatak. Instead, sila ang mahatak mo sa liwanag. Nasa liwanag ka na eh. Kung minsan yung kaibigan mo, you live for your friends. Ano po, namumuhay ka para sa kaibigan mo. Eh, kung wala naman kaibigan ko, wala ako eh. May kasabihan pa, mas mabuti pa daw ang kaibigan kaysa ka mag-anak. Tignan niyo po, may ganyang kasabihan tayo pa eh. Ano po, see? So, lakasan mo loob mo. Matapang ka eh. Wala kung iiwan mo masamang bisyo. Kuminsan kasi, dahil, bro, social drinking, inom lang. Yun po na yan, bakit ka natatakot tumanggi? Why are you afraid? Natanggihan ng masama. Hindi ba? Huwag kang matakot. Di ba? Matapang ka. Sundin mo. Stand for the truth and oppose error. Ito po nangyayari kuminsan. Lagi ko sinasabi. Kuminsan kasi, mas kumakampi pa tayo sa mga gumagawa ng mali eh. Dapat we must oppose the error in the congregation. Dapat po yun. Sabi ko nga, alala nyo last Wednesday, ang sundin mo ang salita ng Diyos, hindi yung mga nagtutulong, mga ngaral na sinasabi natin, mga ngaral, pero gumagawa ng mali sa kongregasyon. Huwag mo sundin yun. Ang sundin mo, ang katotohanan. Oppose the error. Tanggihan mo, labanan mo. I-rebuke mo ang mga mali. Panindigan mo ang katotohanan. No? I-preach mo ang gospel sa mga naliligaw na kaluluwa. So, ito nagiging problema. Po, if you live, sabi nga, for whom you live, if you live for Christ, if you live for God, then I'm going to preach the word of God. Ito nangyayari kasi, maraming ayaw magpahayag ng word of God. Are you afraid of sharing the word of God? There are so many ways of sharing the word of God. Get some tracts, get some survey form, papilapan mo sa kanya, then invite them, mag-worship tayo, then yung ikaw na ini-invite mo, pakita mong lagi na ikaw ay na kay Kristo. Patuloy mo, pakita na sumusunod ka kay Kristo na you are carrying the cross. You're denying yourself. Pakita mo yan. Pakita mo, napaganda nun. Then live for the Lord in an ungodly world. Sa mundong ito, we live in an ungodly world. We live in this crooked world. No po, but we must live for the Lord. Diba? It is not I, but Christ lives in me. Po, sabi niya, I am crucified with Christ. Are you been crucified? Have you been crucified with Christ? Then you will answer, yes. Now, if you have been crucified with Christ, sabi niya, crucified, nevertheless, I live. Ako'y nabubuhay. Yet not I. Yet not I. But Christ lives in me. Ayan. Ano po? Oppose friends who practice error. Yung bilangit ko ng kanina. Di ba? And who try to influence you to join them in an unauthorized practices. O, inimbitahan ka ng kapatid, ng kaibigan mo. Ay, mag-samba ka naman dito sa amin, sa born again. Ala, mandong ka, mag-join ka. Kakanta ka din, sasayaw-sayaw ka sa worship. Which is mali. Dapat yun, ay sorry ha, hindi po yan ang tama eh. Ito nakalagay sa Biblia. Dapat ganun tayo, mga kabataan ngayon. Di ba? Kuminsan, mas nandun pa kayo sa concert nanonood. Kaysa makinig, no? Manood ng sinasabi ng mga preacher na nagsasalita ng totoo. Tingnan niyo po, di ba? Yan ang binabanggit natin. Sinasabi, no? Huwag kang huwag mong hayaan na ma-influensyahan ka ng iyong mga kaibigan na nagpa-practice pa din ng mali. Tandaan mo po yun, mga kapatid na Kristiyano. Tandaan niyo po, kuminsan kasi alak ang nagiging problema kahit na Kristiyano. Kuminsan din po, mga bagay na kamunduhan pa rin. Ano po, tanggihan po natin yan. Ano po? Yan. Okay? So, si Pedro, nireveal pa rin niya yung negative influence niya. Dapat hindi na tayo ganun. Peter's problem was not what he truly believed. Hindi yun ang problema eh. But what he practiced. Kung ano yung ginagawa niya. He played the hypocrite. Yun niyo po na yun. Are you a hypocrite?
Hipokrito ka? Sasagot tayo, hindi. No. Look at yourself. To whom do you live in this world? Para kanino ka nabubuhay? Tingnan mo, kaya ganda ng tanong natin kanina eh, para kanino ba ako nabubuhay? Tingnan nyo, hindi ka hipokrito? Tingnan mo, ang buhay. Ang buhay mo. Tingnan mo yan. Barnabas and other Jews were carried away also with this hypocrisy. Diba? Nadala rin sila eh. Tingnan po. Ito nangyayari sa kongregasyon yan eh. Kapag isang, kunyari, ministro, preacher, naging hipokrito, marami natadangay na yung pagiging hipokrito eh. Dapat po hindi. Kaya dapat po ini-expose natin. Expose the error, expose those hypocrite na nagpipreach ng Ebanghelyo, nagpipreach ng Word of God, pero hipokrito pala. Expose them, rebuke them in a nice way, correct them, and take courage. Take courage. Stand for the truth. Stand firm. Dapat po ganoon, di ba? Alala niyo sinabi kanina, di ba? Barnabas was not a young Christian. Hindi siya bata. Demonstrating the power of influence. Yan. Kaninong influence ba dapat na makita sa atin, mga kapatid? Influence sarili mo? Influence ng pamilya? Influence ng kaibigan? Kabarkada? Kaopisina? Hindi po. Dapat po yung influence ni Kristo. Let the beauty of Jesus be seen in us. Dapat po gano'n. Ano po? Yan. Okay? Someone is watching you. Do you believe that? Do you believe it? Naniniwala ka ba na someone is watching you? Diba? Sino yun? We must always be conscious of our influence. Dapat pati ka. Ano ba yung influence ko? See? Yan nyo po. Matthew chapter 5, verse 13 and 16, you are the light of this world, the salt of this earth. This demonstrates the danger of following men. See? Kapag tao ang sinusunod mo, kapatid, kahit na siya ay preacher o ministro ng iglesia, ng sinasabi ng Church of Christ, at may ginagawa namang mali, sumusunod ka dyan. Ano po? See? Nasa danger po. Even normally good and respectable men. Tinan nyo po, yung sinasabi, Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Sabi nga ni Pedro, kahit na mga anghel pa na parito eh, ni Pablo eh. Sabi ni Pablo, di ba? Dapat pa nga nila sampain kapag sila nagturo ng mali eh. Sino ba tuturo ng mali? No, nagpipreach ka ng Word of God pero hindi mo pinamumuhay, mali na rin yun. Tinuturo mo na rin yung mali. Because why? Your influence is not the influence of Christ. Our influence must be Christ, not ourselves. Ano po? Danger po, may danger po. Kapatid, sa iglesia, ano ang iglesia, o Church of Christ ka, nandoon sa iba't ibang dako ng lugar ng Metro Manila, o ng buong Pilipinas, o ng buong mundo, ano po, there is danger in following men. Do not follow men. Ano po? Only Jesus Christ. Although the man or the preacher is preaching the Word of God, but respect those. Respect mo yung mga nagpapakain ng salita ng Diyos if they are doing it right. Kung sila ay tama sa kanilang pamumuhay, i-respect mo yung Word of God at yung nagtuturo ng salita ng Diyos na ayon na nagsisikap sa kalooban at sundin ang kalooban ng Diyos at sundin ang salita ng Diyos. Yun ang irespeto natin, mga kapatid. Kung minsan kasi nakikita nyo na ministro, preacher, talagang tama ang ginagawa, nagsisikap na maging matuwid, pero wala tayong respeto sa kanila eh. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Respect those preachers and ministers for doing right. Pero sa mga preacher na naggagawa ng mga hindi maganda pagkakaaway-away sa loob ng kongregasyon, take courage. Expose ang kanilang mali. Ano po? Bakit? Because you live for Christ, not for them. Hindi sa kanila. Nabubuhay ka kay Kristo, hindi sa kanila. Ayan. Ano po? Sabi natin. Okay? Peter's action were not in keeping with the gospel. Ano po? Ang nangyari, gave credence and legitimacy to the Judaizers. Ayan po. Built again that which he had once destroyed. Ano po? Muli niyang itinayo yung dati niyang sinira. Ibig sabihin, tinuruan niya na ng tama. Ano po? Ano po? Pero sinira niya yon at muli niyang tinayo yung mga maling turo o maling pag-uugali ng mga Hudyo ng panahon ng araw. Ganon din tayo kuminsan. Kuminsan nagtuturo na tayo ng tama pero sinisira pa natin at tinatayo natin yung mga maling ugali natin. Ano po? Okay? You have become a transgressor. At kaya pag ganon tayo,
nagiging ikaw ay makasalanan ulit. Sayang ang paghugas mo ng kasalanan, pagbabautismo mo. Sayang. Ano po? Na binabanggit. Ayan. Okay, Paul, through the law, died to the law. Paul was crucified with Christ. Christ lived in Paul. Paul no longer lived for himself. Yan niyo po. Paul no longer lived for himself. How about us today? Tayo ba ngayon? Do we live for ourselves or do we live for Christ? Yan, no? So, through the law, died to the law. Paul was crucified with Christ. Dapat we must be crucified with Christ. I am crucified with Christ. Sabi doon, nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I have lived in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ayan. Ang reference natin, Colossians chapter 3, verse 1 to 17. Basahin niyo po yan. And screen natin. Na po, basahin niyo po yung mga nalagay niyo. No? I-rewind niyo ulit mamaya yan. I-screenshot niyo po. Okay? Yan. Now, have we died to lust, pride, error, etc., etc.? Anything that is not according to Christ, dapat po patayin na natin yan. E paano ko yung tao, hindi kay Kristo, patayin natin? Hindi po itinasabi dito. Patayin natin yung mga maling gawa, mga maling ugali, maling kasalanan, at huwag mo na uling buhayin pa. Pinatay mo na eh. Di ba nabautismohan ka na? Nalinis ka na sa kasalanan? Di ba? At yung mga hindi pa nababautismohan, kailangan nyo pong magpabautismo. Kailangan nyo pong alisin ang mga kasalanan na yan. At huwag mo muling bubuhayin sa buhay mo. Huwag mo nang dalhin yung mga mali mong natutunan. Kunyari, Katoliko ka, born again ka, Baptist ka, Mormons ka, ano pa, Jehovah's Witnesses ka. Huwag mo nang dalhin yung mga yan doon sa iglesia ng Panginoong Hesus. Naalala niyo po, is the Church of Christ biblical? Pinag-aralan natin. See? Kaya ito po kaduktong niyan. Gabing ito. Ano po? Have we been crucified with Christ? Wow! Romans chapter 6 verse 1 to 4. Diba? Naalala niyo pa yun? Diba? Yung pagbautismo. Does Christ live in me? Ang ganda ng tanong. Ganda ng tanong. Tanong niyo po yung mga sarili natin ngayon. Does Christ live in you? Does Christ live in me? Tanongin niyo mga sarili niyo na nandito. Does Christ live in me? Yes. Christ lives in me. And how? If you love me, keep my commandment. And you are my friend. If you obey my commandment. Sino niyo po? Sabi ng Panginoon. See? And always manatili sa liwanag. Because ang nasa liwanag ay merong Diyos, Anak, at Diyos Ama. Ano po? Diba? Okay? So, we can live godly in this life. Tama po, di ba? Pwede. Pwede mangyari eh. Kaya natin po yan. Ano po? We can live by faith. Faith with work. Po, faith with obedience po yun. Ang sinasabi doon ng Panginoon Diyos. 2 Corinthians 5:7. Hebrews chapter 11 verse 1 to 12. Ayan. Ano po? Trusting in His grace. Magtiwala ka sa biyaya, awa, pag-ibig, at authority ng Diyos. Tingnan niyo po, Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, Titus chapter 3 verse 2 to 5, Romans chapter 5 verse 6 to 10, Acts 2:36, Luke 6:46, at 2 John verse 9. Yan po, di ba? Trusting in His grace, mercy, love, and authority. Anong authority? Authority ni Kristo, not the authority of man. Ayan. Yan po. Now, for whom do I live? Para din ako nabubuhay. Yan. Have I sufficiently destroyed my simple past? Talaga bang nawala na sa akin ito? Yung mga makasalanan kong ginagawa nung araw, na talaga bang tunay na wala ito? The true answer is revealed in my character. Ano yung character mo, kapatid? My true answer is revealed in my affection. Ano ba yung affection? Diba? Ano ba yung mas mahal mo? Sabi nga ng Panginoon Kristo, dala ko ng tabak eh. Diba? Father against son, mother against daughter, biyanan, laban sa biyanan. Ano ba? Manugang laban sa biyanan. Diba? So, ang ibig sabihin nun po, ano yung affection mo? Sino mas mahal mo? Ang sarili mo? Ang pamilya mo?
Ang kaibigan mo, ang trabaho mo, anong mas mahal mo? Tandaan mo, even you gain the whole world, mawala naman ang kaluluwa mo. Mga kapatid na nagpapaliban lagi ng gawain sa Diyos, tandaan niyo po, kahit po yumaman ka, kahit pa ano ba mangyari, sabi mo umundag ka sa buhay na ito, mawala ka naman sa Diyos. Sayang. Muli kang bumalik sa Diyos. Kung kayo ay nanonood, mga kapatid ko na umalis sa iglesia, dahil sa may mga sinasabi natin, busy kayo, busy ka ganyan, bumalik kayo sa Diyos. There is time. May oras pa. Bumalik ka sa Panginoon Diyos. O, huwag mo sayangin ang mga oras na binibigay siya ng Diyos. Ang isip mo. Baguhin mo pag-iisip mo. Baguhin mo paano ka mag-treat ng ibang tao. Then, paano mo i-utilize ang oras mo. Sabi ko nga, paano mo i-utilize? Paano mo gamitin ang oras mo? Ang daming oras binibigay siya ni God eh. 24 hours a day. 24 hours a day. Ilang minuto ka magdasal. Di ba? So there are so many times that God has given you. Maraming oras kang binibigay siya ng Diyos eh. Pero, do you spend even a minute in praying to God? Giving thanks to God? Tingnan niyo po yun. There are so many times in your life. 24 hours a day, 7 days. Di ba? And only 1 hour, 2 hours, God is inihintay sa iyo. Pero nasaan ka pag linggo? Tingnan niyo po, binibigyan ka ng pagpapala ng Panginoon Diyos, pero sa mo ginagamit ng mga blessing mo, sa sarili mo, mga bagay na ganito, bakit hindi ka tumulong sa gawain ng iglesia? Then you utilize your time. Tingnan mo, priority mo. Sabi nga ni Solomon, there is time for everything. Give time to the Lord. Every Sunday, give time to God. Every day of your life, give time to God. Give thanks to Him. Praise Him every day of your life. Then makita mo, di ba? For whom do I live? Para kanino ako nabubuhay? Ayan. Dapat po ang marireveal dyan sa atin po. Then, where I take my stand. Saan ako tumatayo ngayon? Anong tinatayuan mo? Ang mundo? Patotohanan? Do you stand for the preacher, for the minister na gumagawa ng mali? Or do you stand for Jesus? Ayan. Ano po? Kay Kristo lang po tayo tumindig, mga kapatid. Si Kristo lamang po ang ating pong panindigan sa buhay na ito. Kay Kristo lang tayo mabuhay. Mamuhay tayo para kay Kristo. Why? Because if you live for Christ, then Christ will bless you more. Jesus will add more blessing to your life. Then Jesus will always show His love to you. And Jesus will always show His care to you. Yung kanya pong alala sa iyo. Nandoon po ang Panginoong Isus. And He never leave you nor forsake you. And when the second coming come, Jesus is the only one who will save you. Kaya po, sa gabing ito, mga kapatid, para kanino ako nabubuhay? Have I sufficiently destroyed my sinful past? Ayan po, no? Ganda. Ayan. Okay? Now, have you been crucified with Christ? Okay? Sa ating pagtatapos, have you crucified your sinful desires and love for the world? Ang ganda. No po? The question, for whom do you live? Ganda po ano, mga kapatid, na sana po makita natin kung talagang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. No po? Salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. And dito po, nakikita po natin, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. For the life I now live in this flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Now, I must crucify all my sinful desires and my love for this world. I must take the cross and follow Jesus. Okay po. Magandang gabi inyong lahat.